Ako si Jason, 35 taong gulang, tubong Dumaguete sa Negros Oriental. Dito ako lumaki, dito rin ako nagkapamilya at dito ko naranasan ang isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nangyari. Nalaman ko ang tungkol sa Mommy Rose Horror Stories dahil sa isang kaibigan kong mahilig magpadala ng mga kwento sa YouTube at naisip kong isulat ang karanasan ko dahil hindi ito basta-basta kwento ng takot. Ito ay totoong nangyari sa akin sa mismong undas ng taong 2017, 2:00 ng hapon, sa sementeryo ng bayan namin. Noong araw na yun, punong-puno ang sementeryo. Ang dami ng tao, parang piyesta. May mga nagtitinda ng kandila, bulaklak, at pagkain sa gilid ng kalsada. Ang amoy ng nilulutong mais at barbecue humahalo sa usok ng kandila at sigarilyo. Ang init ng araw, pero ramdam mo rin ang bigat ng hangin. Parang may nakadagan sa paligid. Kasama ko ang asawa ko at ang anak naming si Iha. Pero nauna silang pumasok sa sementeryo para maglinis ng puntod ng lolo niya. Ako naman, naiwan saglit sa labas para bumili ng kandila. Habang naglalakad ako papasok, may nakita akong grupo ng mga lalaki na nagbubuhat ng kabaong. Halata sa mukha nila ang hirap, pawisan, at parang kulang sa tao para magbuhat. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong lumapit at nag-alok ng tulong. Sige, ako na lang po ang hahawak dito, sabi ko habang inilalagay ang kamay ko sa gilid ng kabaong. Ramdam ko agad ang bigat. Hindi lang pisikal, kundi parang may dagdag na bigat na hindi ko maipaliwanag. Ang kabaong ay kulay puti, may simpleng disenyo at sa loob nito ay isang lalaking namatay daw sa aksidente sa motor ilang araw bago ang undas. Hindi ko siya kilala, pero naramdaman kong kailangan kong tumulong. Habang naglalakad kami papasok sa sementeryo, dumadaan kami sa makikitid na daan, siksikan ng mga tao. May mga batang naglalaro, may mga matandang nagdarasal. Ang kabaong parang mas mabigat kaysa sa dapat. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay may humihila pababa. Pinilit kong huwag ipahalata, pero sa loob-loob ko, nagtatanong na ako. Bakit parang iba ang bigat na ito? Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaramdam, pero sa bawat paghinga ko, parang may malamig na hangin na dumadaan sa batok ko. Nakarating kami sa puntod kung saan ililibing ang lalaki. Ang pamilya niya nakapaligid, umiiyak. May mga kamag-anak na nagdarasal ng rosaryo. Nang inilapag na namin ang kabaong, doon ko lang naramdaman ang biglang paggaan ng katawan ko. Pero kasabay nito ay parang may naiwan sa akin. Isang presensya na hindi ko maipaliwanag. Tumayo ako sa gilid, pinunasan ng pawis, at nagpasalamat ang isa sa mga kamag-anak. Salamat sa pagtulong, iho, sabi niya. Ngumiti ako, pero sa loob-loob ko, may kaba na hindi ko maalis. Habang nakikinig ako sa dasal ng pari, napansin kong parang lumalabo ang paningin ko. Ang paligid, parang nagiging mabigat. At ang mga tunog ng dasal, parang humihina. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa likod ko. At parang may bumulong sa tenga ko. Hindi ko maintindihan ang sinabi, pero malinaw na hindi iyon galing sa tao. Napalingon ako, pero wala naman. Ang mga tao, abala sa dasal, walang nakapansin. Ako lang ang nakaramdam. Pagkatapos ng seremonya, nagpasya akong lumapit sa asawa ko at anak. Pero habang naglalakad ako palayo sa puntod, ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya. Parang may nakasunod, parang may nakatingin. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba, pero sa bawat hakbang ko, mas lalo kong nararamdaman ang malamig na hangin na dumadampi sa balat ko. Ang araw, mainit pa rin, pero ang katawan ko parang nilalamig. Pagkatapos ng libing, ramdam ko pa rin ang bigat ng presensya na parang nakadikit sa katawan ko. Kaya nang nag-text ang dalawa kong tropa, sina Mark at Dennis,
na magkita kami sa paborito naming tambayan sa tabi ng dagat sa Dumaguete Boulevard. Hindi na ako nagdalawang isip. Ang sabi nila, "Jason, tara, magpahinga muna tayo. Ang bigat ng araw na to." At sa totoo lang, gusto ko ring makalimot kahit sandali. Hapon na, bandang 5:00, nang makarating ako sa maliit na kubo na gawa sa kahoy at yero, nakatayo sa gilid ng dagat. Doon kami madalas nag-iinuman tuwing may okasyon o kapag gusto lang naming maglabas ng sama ng loob. Ang hangin mula sa dagat malamig, may halong amoy ng alat at usok ng mga nagtitinda ng isaw at balot sa kalsada. Nakaupo na sina Mark at Dennis, may dala silang 2 litro ng gin at ilang pulutan, chicharon, mani at pritong isda. "Jason, sakto, ikaw na lang hinihintay," sabi ni Dennis habang inaabot ang baso. Umupo ako at nagsimula kaming magtagay. Sa bawat lagok ng gin, ramdam ko ang init na dumadaloy sa katawan ko, pero sa likod ng init na iyon, may malamig na pakiramdam pa rin na hindi ko maalis. Pinilit kong makisabay sa tawanan at kwento ng dalawa, pero sa loob-loob ko, parang may nakatingin pa rin sa akin. Hindi ko binanggit sa kanila ang naramdaman ko sa sementeryo. Baka pagtawanan lang nila ako. Habang tumatagal ang inuman, nagsimula silang magkwento ng mga naririnig nilang chismis tungkol sa mga sumpa. "Alam mo, Jason," sabi ni Mark, "may mga kwento dito sa Negros na kapag nakialam ka sa kabaong, lalo na kung hindi mo naman kaanak, may dala daw yang malas o sumpa." Tumawa si Dennis, pero halata sa tono niya na may takot din. "Oo bro, may pinsan ako dati, tumulong din sa burol ng hindi niya kilala. Ilang linggo lang, nagkasakit ng walang dahilan." Nakinig lang ako, hindi ako sumagot. Sa isip ko, hindi ko alam kung coincidence lang ba o may katotohanan ng mga sinasabi nila. Pero habang tumatagal ang usapan, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa dibdib ko. Parang may gustong lumabas na hindi ko maipaliwanag. Ang mga kwento nila, kahit biro-biro lang, parang tumatama sa akin ng direkta. Bandang 7:00 ng gabi, habang nagbubuhos si Dennis ng alak sa baso ko, biglang may tunog na narinig mula sa likod ng kubo. Isang malakas na kalabog, parang may bumagsak na kahoy o bato. Napatingin kaming tatlo, pero wala kaming nakita. "Ano yon?" tanong ni Mark. Sabay tayo para silipin. Walang tao, walang hayop, walang kahit anong dahilan para magkaroon ng ganoong ingay. Bumalik siya sa upuan, pero halata ang kaba sa mukha niya. Nagpatuloy kami sa inuman, pero hindi na kasing gaan ng kanina. May mga tunog na sumisingit, parang kaluskos ng paa sa buhangin. O kaya'y mahina, pero malinaw na pag-ungol mula sa dilim. "Naririnig niyo ba yon?" tanong ko sa kanila. Tumango si Dennis, sabay sabing, "Oo bro, parang may tao sa paligid, pero wala naman." Nagtawanan kami saglit para maibsan ang kaba, pero sa loob-loob namin, alam naming hindi normal ang nangyayari. Lumipas ang ilang minuto at biglang may dumaan na malamig na hangin. Ang mga baso sa mesa bahagyang gumalaw. Ang apoy ng kandila na nakapatong sa gilid biglang namatay. Walang tao sa paligid, walang hangin mula sa dagat na ganoon kalakas. Napatingin kami sa isa't isa at sabay-sabay kaming natahimik. Ang mga mata ni Mark, malaki, parang hindi makapaniwala. Si Dennis, nanginginig ang kamay habang hawak ang bote ng gin. Ako naman, ramdam ko ang malamig na pawis na dumadaloy sa likod ko. "Jason," bulong ni Mark, "baka may dala ka talaga." Hindi ko alam kung biro ba iyon o seryoso, pero tumama sa akin ang sinabi niya. Hindi ko na kinaya, kaya tumayo ako at naglakad palayo sa kubo. "Mga bro, uwi na ako. Hindi na ako mapakali." Hindi na sila kumontra. Halata rin sa kanila ang takot. Naiwan silang dalawa,
pero ramdam kong hindi rin sila tatagal doon. Habang naglalakad ako pa uwi, dumadaan sa madilim na kalsada ng Dumaguete, naririnig ko pa rin ang mga tunog mula sa paligid. Parang may sumusunod, pero paglingon ko, wala naman. Ang mga poste ng ilaw, ilan sa kanila patay, kaya lalo akong kinabahan. Ang mga bahay sa gilid, tahimik. Pero sa bawat hakbang ko, parang may mata na nakatingin mula sa dilim. Ang mga kwento ng mga kaibigan ko, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Hindi ko alam kung totoo ang sumpa, pero ramdam ko na may kakaibang nangyayari. Pagdating ko sa bahay, 9:09 na ng gabi, sinalubong ako ng asawa ko. "Jason, bakit ang tagal mo? Ang anak mo naghihintay na." Ngumiti ako, pero hindi ko masabi ang totoong dahilan. Sa isip ko, baka mas lalo lang silang matakot. Kaya pinilit kong maging normal, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako normal mula ng araw na iyon. Pagdating ko sa bahay noong gabing iyon, ramdam ko agad na may kakaiba. 10:00 na ng gabi, tahimik ang paligid, pero sa loob ng bahay namin sa Dumaguete, parang may gumagalaw na hindi ko nakikita. Ang asawa ko, si Liza, nakaupo sa sala, hawak ang cellphone, pero napansin kong nakatingin siya sa akin ng matagal. Parang may binabasa sa mukha ko. Ang anak ko naman, si Iha, nakahiga na sa kama. Pero bago siya nakatulog, sinabi niya sa nanay niya na parang iba si Papa. Hindi ko yun narinig ng direkta, pero naramdaman ko ang distansya sa mga mata nila. Habang nagbubukas ako ng pinto, may narinig akong mahina, parang kaluskos mula sa kusina. Akala ko pusa lang, pero wala naman kaming alaga. Lumapit ako, binuksan ng ilaw, at wala akong nakita. Ang mga plato nakasalansan, ang mesa maayos, pero sa dingding, may anino na gumalaw. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba, pero malinaw na parang may dumaan. Napalunok ako, at pinilit kong huwag ipahalata kay Liza. "Pagod lang ako," sabi ko, sabay diretso sa kwarto. Sa kwarto, habang nakahiga ako, naririnig ko ang mahihinang tunog mula sa kisame. Parang may naglalakad, pero alam kong wala namang tao sa itaas. Ang bahay namin, simpleng bungalow lang, walang second floor. Kaya paano may tunog ng yapak? Pinilit kong ipikit ang mata, pero sa bawat pagdilat ko, may anino sa gilid ng dingding. Hindi ko masabi kung tao o hindi, basta gumagalaw. Ang asawa ko, nakatalikod, pero halata kong hindi rin siya mapakali. Ang anak ko, humihilik ng mahina, pero paminsan-minsan, parang umiiyak sa panaginip. Kinabukasan, 6:00 ng umaga, habang nag-aalmusal kami, napansin ni Liza na parang wala ako sa sarili. "Jason, bakit parang malamig ka? Hindi ka na tulad ng dati." Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ang anak ko naman, biglang nagsabi, "Papa, may nakita akong lalaki sa sala kagabi." Napatingin ako agad, pero hindi ko alam kung paano magre-react. "Siguro panaginip lang yon, anak," sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi panaginip ang nakita niya. Kasi ako mismo, naramdaman ko rin. Lumipas ang mga araw, mas lalo pang lumala ang mga palatandaan. Sa gabi, may tunog ng kaluskos sa bintana, parang may kumakaskas. Minsan, may maririnig kang mahina pero malinaw na paghinga sa likod mo. Ang mga ilaw, biglang namamatay kahit hindi naman sira. Ang mga kandila na ginagamit namin tuwing brownout, biglang namamatay kahit walang hangin. Ang anak ko, nagigising sa madaling araw, umiiyak. Sinasabi na may nakatayo sa gilid ng kama niya. Ang asawa ko, nagiging iritable, parang hindi na siya mapakali sa loob ng bahay. Ako naman, mas lalo kong nararamdaman ang bigat sa katawan ko,
Parang may nakadikit na hindi ko maalis. Isang gabi, 11:00, habang nanonood kami ng TV, biglang may bumagsak na frame ng larawan sa dingding. Ang larawan naming pamilya, basag ang salamin. Pero ang kakaiba, ang mukha ko lang ang nabasag. Ang mukha ni Liza at ng anak ko, buo pa rin. Napatingin sila sa akin at halata ang takot sa mga mata nila. "Jason, ano ba to?" tanong ni Liza. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang sagot. Pinulot ko ang frame, pero sa paghawak ko, naramdaman kong malamig na malamig ang salamin, parang galing sa loob ng freezer. Kinabukasan, nagpasya akong magtrabaho sa labas para makalimot. Pero kahit sa trabaho, dala ko ang bigat. Ang mga kasama ko, napansin na parang wala ako sa sarili. "Jason, okay ka lang?" tanong ng isa. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, hindi na ako okay. Pag-uwi ko, sinalubong ako ng anak ko. Umiiyak. "Papa, may lalaki sa bintana kanina. Nakatingin sa akin." Napayakap siya sa akin, nanginginig. Ang asawa ko, tahimik lang, pero halata ang kaba. Hindi ko alam kung paano ko sila mapoprotektahan. Lumipas pa ang ilang gabi at mas lalo pang lumala ang mga palatandaan. Ang mga tunog, mas malakas. Ang mga anino, mas malinaw. Minsan, nakikita ko sa salamin ang sarili ko, pero may nakatayo sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Ang anak ko, nagiging tahimik, parang takot magsalita. Ang asawa ko, nagiging iritable, madalas kaming magtalo. Ako naman, parang nawawala sa sarili, hindi ko na alam kung gising ba ako o nananaginip. Isang madaling araw, 3:00, nagising ako sa tunog ng mahina pero malinaw na pag-ungol mula sa sala. Bumaba ako at sa dilim, nakita ko ang anino ng isang lalaki. Nakaupo sa sofa, nakayuko, pero malinaw na hindi tao. Ang katawan niya parang usok pero may hugis. Napalunok ako at hindi ko alam kung lalapit ba o tatakbo. Pero bago ko pa makagalaw, biglang nawala ang anino. Naiwan lang ang malamig na hangin at ang pawis sa katawan ko. Pagbalik ko sa kwarto, nakita ko ang anak ko, gising, nakatingin sa kisame. "Papa, nandito siya." Bulong niya. Napayakap ako sa kanya, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi ko siya kayang protektahan. Ang asawa ko, nakatingin lang, pero halata ang takot. Ang bahay namin, na dati ay puno ng saya, ngayon puno ng kaba at takot. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin. Pagkatapos ng ilang gabing hindi mapakali sa bahay, dumating ako sa puntong hindi ko na kayang tiisin ang mga palatandaan. Ang asawa ko, si Liza, halos hindi na makatulog at ang anak ko palaging umiiyak tuwing madaling araw. Ramdam ko na kung hindi ko gagawan ng paraan, baka tuluyan kaming lamunin ng takot. Kaya isang hapon, bandang 3:00, nagpasya akong bumalik sa baryo kung saan nakatira ang pamilya ng lalaking namatay. Sa bayan ng Sibulan, ilang kilometro mula sa Dumaguete. Hindi ko sila kilala ng personal, pero naalala ko ang mukha ng isang matandang babae na umiiyak sa tabi ng kabaong noong undas. Siya ang nanay ng namatay. Sa isip ko, baka siya lang ang makapagpaliwanag kung bakit parang may dala akong hindi ko maintindihan. Naglakad ako papunta sa bahay nila. Isang lumang bahay, nagawa sa kahoy at yero. Nakatayo sa gilid ng palayan. Tahimik ang paligid, pero ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Pagdating ko, kumatok ako sa pintuan. Lumabas ang isang babae, nasa 50 siguro ang edad, payat at halata ang pagod sa muka. "Ikaw ba yung tumulong magbuhat ng kabaong noong undas?" Tanong niya agad, bago pa ako makapagsalita.
Tumango ako at doon siya napabuntong hininga. "Pasok ka," sabi niya, sabay bukas ng pinto. Sa loob ng bahay, may ilang kamag-anak na nakaupo, tahimik, parang may mabigat na iniisip. Umupo ako sa bangko at nagsimula akong magpaliwanag. "Pasensya na po kung istorbo ako. Gusto ko lang sanang itanong. Mula nang tumulong ako sa libing, may mga nangyayari sa bahay namin. May mga tunog, may mga anino, at parang may presensya na hindi ko maalis." Tahimik silang lahat, pero ang matandang babae tumingin sa akin ng diretsyo. "Hindi ka dapat nakialam sa kabaong," sabi niya. "Hindi mo alam ang dala niyan." Napalunok ako at hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. "Ano po bang ibig niyo sabihin?" tanong ko. Lumapit ang isa pang kamag-anak, isang lalaking nasa 40, siguro kapatid ng namatay. Ang kapatid ko, hindi siya basta namatay. May nangyari sa kanya bago ang aksidente. May mga panaginip siya, may mga boses na tumatawag. At noong huling gabi bago siya mamatay, sinabi niya na may sumusunod sa kanya. Kaya nang namatay siya, alam naming hindi lang katawan ang naiwan. May dala siyang hindi namin maintindihan. Napatingin ako sa kanila at doon ko naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Parang may nakikinig sa usapan namin. Kaya nung tumulong ka sa kabaong, dagdag ng matandang babae, parang ikaw ang pinili. Ikaw ang naging daan para madala ang presensya. Hindi ko alam ang isasagot. Sa isip ko, simpleng pagtulong lang iyon. Pero sa mga mata nila, malinaw na hindi simpleng bagay ang ginawa ko. "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong ko. Halos nanginginig ang boses. Tahimik silang lahat saglit bago nagsalita ang matandang babae. "Magdasal ka, mag-ingat ka, at huwag mong baliwalain ang mga palatandaan. Kasi kapag hindi mo pinansin, mas lalala." Pag-uwi ko, dala ko ang bigat ng babala nila. Habang naglalakad ako sa madilim na kalsada ng Sibulan, ramdam ko ang malamig na hangin na dumadampi sa batok ko. Ang mga ilaw ng poste, mahina, at sa bawat hakbang ko, parang may nakasunod. Ang mga sinabi ng pamilya, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. May dala kang hindi mo alam. Pagdating ko sa bahay, hindi ko agad sinabi kay Liza ang lahat. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ito basta palatandaan. Kinagabihan, habang nakahiga ako, nagsimula ang mga panaginip. Sa unang panaginip, nakita ko ang kabaong na binuhat ko noong undas. Nakalagay sa gitna ng sementeryo, madilim ang paligid, at ako lang ang naroon. Ang kabaong, bukas, at sa loob, may lalaking nakahiga. Hindi ko makita ang mukha niya, pero malinaw na nakatingin siya sa akin. Narinig ko ang boses na bumubulong, "Jason." Nagising ako. Pawisan, nanginginig, at may gasgas sa braso ko na hindi ko alam kung saan galing. Ang asawa ko, nagulat at tinanong kung anong nangyari. Hindi ko masabi ang totoo. "Bangungot lang," sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang bangungot iyon. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami, sinabi ng anak ko, "Papa, narinig ko pangalan mo kagabi." May bumubulong. Napatingin ako kay Liza at halata ang takot sa mukha niya. Hindi ko alam kung paano ko sila mapoprotektahan. Sa mga sumunod na gabi, paulit-ulit ang mga panaginip. Minsan, nasa sementeryo ako, madilim, at may mga boses na tumatawag. Minsan, kasama ko sina Mark at Dennis, pero parang sila rin ay nadadamay. Ang mga panaginip, hindi lang basta imahinasyon, kasi pagising ko, may pisikal na ebidensya, gasgas, pawis, mabigat na pakiramdam. Ang babala ng pamilya ng namatayan, malinaw na totoo, at sa bawat panaginip, mas lalo kong nararamdaman na hindi ko na kayang takasan ng presensya.
Mula nang marinig ko ang babala ng pamilya ng namatayan, tuluyan nang nagsimula ang mga bangungot na hindi ko inaasahan. Hindi na ito basta panaginip na madaling kalimutan pagkagising. Ang bawat gabi parang isang pelikula na paulit-ulit na pinapakita sa akin ng kabaong, ang sementeryo at ang boses na tumatawag sa pangalan ko. At sa bawat bangungot, mas lumalalim ang pakiramdam na hindi ako nag-iisa. Unang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nakita ko ang sarili ko sa gitna ng madilim na sementeryo. Walang tao, walang kandila, walang bulaklak. Puro lapida lang na nakatayo sa paligid. Sa gitna, naroon ang kabaong na binuhat ko noong undas. Bukas ito, at sa loob, may lalaking nakahiga. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya, pero ramdam ko ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Biglang may boses na bumulong, mahina, pero malinaw. "Jason!" Napalunok ako, at bago pa ako makagalaw, bumangon ang lalaki mula sa kabaong. Doon ako nagising, pawisan, nanginginig, at may gasgas sa braso na hindi ko alam kung saan galing. Sa sumunod na gabi, ibang eksena naman. Nasa sementeryo pa rin ako, pero ngayon, madilim na ulap ang bumabalot sa paligid. Ang mga lapida, parang gumagalaw, lumalapit sa akin. Sa malayo, nakita ko sina Mark at Dennis, nakatayo, pero hindi sila normal. Ang mga mata nila, puti, at sabay silang nagsalita. "Kasama ka na namin." Napasigaw ako, pero walang tunog na lumabas sa bibig ko. Nagising ako, pawisan, at ramdam ko ang bigat sa dibdib. Pagtingin ko sa salamin, may bakas ng kamay sa balikat ko. Parang may humawak habang natutulog ako. Ikatlong gabi, 3:00 ng madaling araw, panaginip na naman. Nasa loob ako ng isang madilim na bahay. Hindi ko alam kung saan. Sa gitna ng sala, may kabaong ulit. Pero ngayon, nakatayo ito. Ang takip, bumukas ng dahan-dahan, at mula sa loob, may lumabas na usok. Sa usok, may boses na paulit-ulit na tumatawag. "Jason, Jason." Hindi ko alam kung saan nanggagaling, pero ramdam ko ang lamig sa buong katawan. Nagising ako, nanginginig, at nakita kong may pawis sa unan ko, basang-basa. Ang asawa ko, gising din, nakatingin sa akin, halata ang takot. "Jason, ano ba yan? Bakit parang may sugat ka?" tanong niya. Hindi ko masabi ang totoo. "Bangungot lang," sagot ko, pero alam kong hindi lang bangungot iyon. Sa mga sumunod na gabi, mas lalo pang lumala. Minsan, nasa sementeryo ako, nakalibing sa lupa, at naririnig ko ang mga tao na nagdarasal sa ibabaw. Minsan, nasa loob ako ng kabaong, nakahiga, at naririnig ko ang mga pako na tinatamaan ng martilyo. Ang bawat tunog, parang tumatama sa dibdib ko. Sa ibang panaginip, kasama ko ulit sina Mark at Dennis, pero parang sila rin ay nadadamay. Nakikita ko silang umiiyak, humihingi ng tulong, pero hindi ko sila malapitan. Nagigising ako na may pawis sa buong katawan, at minsan may gasgas sa binti o braso na hindi ko alam kung saan galing. Isang gabi, 2:00, nagising ako na parang may humihila sa paa ko. Pagtingin ko, wala naman. Pero sa panaginip ko, malinaw na may kamay na nakahawak, malamig, mabigat. Ang anak ko, nagising din, umiiyak. Sinasabi na may boses na tumatawag sa akin. "Papa, narinig ko pangalan mo," bulong niya. Napayakap siya sa akin, nanginginig, at doon ko naramdaman ang bigat ng presensya. Hindi lang ako ang nadadamay, pati pamilya ko. Sa bawat bangungot, may pisikal na ebidensya. Gasgas sa braso, pawis sa katawan, mabigat na pakiramdam. Minsan, parang may pasa sa balikat na hindi ko alam kung saan galing. Ang asawa ko, nagiging iritable, hindi na makatulog.
Ang anak ko palaging umiiyak, sinasabi na may nakatayo sa gilid ng kama niya. Ako naman, parang nawawala sa sarili, hindi ko na alam kung gising ba ako o nananaginip. Isang madaling araw, 3:00, nagising ako na may boses na paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ko. Jason, Jason. Bumangon ako at sa salamin nakita ko ang sarili ko pero may nakatayo sa likod ko. Isang lalaki, nakayuko pero malinaw na nakatingin sa akin. Napalunok ako at bago pa ako makagalaw, nawala ang anino. Naiwan lang ang malamig na hangin at ang pawis sa katawan ko. Sa mga araw na lumipas, hindi ko na kayang itago ang lahat. Sinabi ko kay Liza ang tungkol sa mga bangungot. Halata ang takot sa mukha niya pero wala siyang masabi. Ang anak ko, tahimik lang pero halata ang kaba. Ang bahay namin, na dati ay puno ng saya, ngayon puno ng takot. Hindi ko alam kung hanggang kailan namin kakayanin. Habang patuloy ang mga bangungot na bumabalot sa gabi ko, nagsimula ring makapansin ang mga kapitbahay sa paligid. Hindi ko na kailangang magsalita tungkol sa mga nangyayari sa bahay namin kasi sila mismo ang nagsasabi. Isang gabi, bandang 7:00, habang nakaupo ako sa balkonahe, lumapit si Mang Ernesto. Matagal na naming kapitbahay na nasa 60 taong gulang. Jason, sabi niya, may nakikita akong kakaiba sa bahay niyo. Kanina, may lalaking nakatayo sa labas ng bintana niyo. Pero nang silipin ko ulit, wala na. Napatingin ako sa kanya at ramdam kong hindi siya nagbibiro. Ang mukha niya seryoso at halata ang kaba sa boses. Siguro nagkakamali lang kayo, Mang Ernesto, sagot ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi siya nagkakamali. Kasi ilang beses ko na ring naramdaman na may nakatayo sa labas ng bahay, nakatingin. Pero pagsilip ko, wala naman. Kinabukasan, habang nagwawalis si Aling Nena sa harap ng bahay niya, lumapit siya kay Liza. Narinig ko ang usapan nila mula sa loob. Liza, may naririnig akong kakaiba sa bahay niyo tuwing gabi. Parang may naglalakad, parang may bumubulong. Hindi ba kayo natatakot? Halata sa boses ni Liza ang kaba, pero pinilit niyang ngumiti. Siguro hangin lang yon, Aling Nena, sagot niya. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi lang hangin. Lumipas ang ilang araw, mas dumami ang mga kapitbahay na nagsasabi ng kakaiba. Si Junjun, isang binatilyo na nakatira sa kanto, lumapit sa akin habang naglalakad ako pauwi. Kuya Jason, nakita ko po kagabi, may lalaki sa bubong niyo. Nakaupo, nakayuko, pero nang tawagin ko, biglang nawala. Napalunok ako at hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko, mas lalo akong kinabahan. Isang gabi, bandang 10:00, nagtipon ang ilang kapitbahay sa harap ng bahay namin. May narinig daw silang malakas na kalabog mula sa loob. Lumabas ako at nakita ko silang lahat nakatingin sa bahay. Halata ang takot. Jason, ano bang nangyayari sa inyo? Tanong ni Mang Ernesto. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala naman, sagot ko. Pero alam kong hindi na sila naniniwala. Sa mga sumunod na gabi, mas lumala pa. May kapitbahay na nagsabi na nakikita nila ang anino ng isang lalaki sa loob ng bahay namin. Kahit sarado ang mga bintana. May nagsabi na tuwing madaling araw, may naririnig silang pag-ungol mula sa loob. Ang mga bata sa paligid ayaw nang dumaan sa harap ng bahay namin. Ang mga matatanda, nagdarasal tuwing gabi, umaasang mawawala ang presensya. Ang komunidad, unti-unting natatakot. Hindi lang kami ang apektado, pati sila. Ang bahay namin, na dati ay simpleng tahanan, ngayon parang naging sentro ng kaba at takot. Ang mga kapitbahay, nagiging iritable, nag-aaway,
at sinisisi ang presensya na nakikita nila sa paligid. Ako naman, mas lalo kong nararamdaman ang bigat. Hindi lang ako ang nadadamay, pati buong komunidad. Isang gabi, 11:00, habang nakaupo ako sa sala, narinig ko ang mga kapitbahay na nag-uusap sa labas. "Hindi na normal to," sabi ng isa. "Baka sumpa talaga, baka kailangan na nilang lumipat." Napalunok ako at ramdam ko ang bigat ng sinabi nila. Hindi lang pamilya ko ang natatakot, pati buong komunidad. Kinabukasan, lumapit si Mang Ernesto ulit. "Jason, magdasal ka. Hindi lang kayo ang apektado, pati kami nakikita namin. May dala ka talagang hindi mo alam." Napatingin ako sa kanya at halata ang takot sa mukha niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngumiti lang ako, pero sa loob-loob ko alam kong tama siya. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang takot ng komunidad. Ang mga kapitbahay, nagiging iritable, nag-aaway, at sinisisi ang bahay namin. Ang mga bata, umiiyak tuwing dumadaan sa harap. Ang mga matatanda, nagdarasal tuwing gabi. Ako naman, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng presensya. Hindi ko na alam kung hanggang kailan namin kakayanin. Mula sa mga obserbasyon ng mga kapitbahay, mas lalo pang lumala ang sumpa na bumabalot sa buhay ko. Hindi na lang ito tungkol sa mga anino o tunog na naririnig sa bahay. Unti-unti, pati mga taong pinakamalapit sa akin ay nagsimulang madamay. Ang dalawang kaibigan kong sina Mark at Dennis, na dati ay palaging masigla at laging handang makipag-inuman, biglang nagkasakit ng walang malinaw na dahilan. Isang umaga, bandang 9:00, dumalaw ako sa bahay ni Mark. Nakahiga siya sa banig, maputla at halos hindi makabangon. "Jason," bulong niya, parang may mabigat na nakadagan sa dibdib ko gabi-gabi. Hindi ako makatulog. Hindi ako makahinga. Napalunok ako. Kasi alam kong hindi simpleng sakit ang nararamdaman niya. Ang asawa niya halata ang kaba at sinasabi na wala namang nakitang problema ang doktor. Normal lahat ng resulta, sabi niya. Pero bakit ganito siya? Kinabukasan, pumunta naman ako kay Dennis. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig, pawisan, at parang wala sa sarili. "Bro," sabi niya, "may nakikita akong lalaki sa sulok ng kwarto. Hindi siya umaalis. Kahit ipikit ko ang mata, naroon pa rin." Napatingin ako sa paligid, pero wala akong nakita. Ang mga mata ni Dennis, namumula at halata ang takot. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan. Habang nadadamay ang mga kaibigan ko, sa bahay naman, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang asawa ko, si Liza, nagiging iritable. Madalas kaming magtalo kahit sa maliliit na bagay. "Jason, hindi ka na tulad ng dati," sabi niya minsan habang nag-aalmusal kami. "Parang wala ka na sa sarili, parang hindi ka na ang asawa ko." Ang anak ko palaging umiiyak at minsan nagtatago sa kwarto. "Papa, ayaw ko na dito," bulong niya. Ramdam ko ang bigat ng presensya na bumabalot sa buong pamilya. Isang gabi, bandang 10:00, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Liza. "Hindi ko na kaya, Jason," sigaw niya. "Araw-araw, may kakaiba sa bahay. Ang anak natin takot na takot. Ikaw, parang nawawala sa sarili. Ano ba talaga ang nangyayari?" Hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko masabi ang buong katotohanan kasi baka mas lalo lang siyang matakot. Pero sa loob-loob ko, alam kong tama siya. Nawawala na ako sa sarili. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang mga palatandaan. Ang mga plato sa kusina, biglang nahuhulog kahit walang tao. Ang mga ilaw, namamatay ng sabay-sabay. Ang mga bintana, biglang bumubukas kahit sarado. Ang anak ko, palaging umiiyak. Sinasabi na may nakatayo sa gilid ng kama niya. Ang asawa ko,
nagiging iritable, at minsan, umaalis ng bahay para lang makalayo. Ako naman, parang hindi na ako si Jason. Parang may ibang kumukontrol sa akin. Isang madaling araw 3:00, nagising ako na nakatayo sa sala, hawak ang kutsilyo. Hindi ko alam kung paano ako nakarating doon. Ang asawa ko, nakatingin sa akin, halata ang takot. "Jason, ano ba yan?" Sigaw niya. Nabitiwan ko ang kutsilyo at napaluhod ako sa sahig. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Parang nawawala na ako sa sarili. Kinabukasan, nagpa siya akong humingi ng tulong. Hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng sumpa. Lumapit ako sa pamilya nang namatayan ulit at sinabi ko ang lahat. "Hindi ko na kaya," sabi ko. Ang mga kaibigan ko nagkasakit. Ang pamilya ko nagiging iritable. Ako mismo nawawala sa sarili. Ano ba ang dapat kong gawin? Tahimik silang lahat, pero ang matandang babae tumingin sa akin ng diretso. "Jason," sabi niya, "hindi mo kayang labanan mag-isa. Kailangan mong humingi ng tulong. Kailangan mong harapin ang presensya." Napalunok ako at ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Hindi ko alam kung kaya ko, pero alam kong wala na akong ibang pagpipilian. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang lumala ang sumpa. Ang mga kaibigan ko halos hindi na makabangon. Ang pamilya ko palaging nag-aaway. Ako naman, parang nawawala na sa sarili. Hindi ko na alam kung hanggang kailan namin kakayanin. Mula sa paglala ng sumpa na bumabalot sa akin, sa pamilya ko, at sa mga kaibigan kong sina Mark at Dennis, napilitan akong humingi ng tulong. Hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng presensya na araw-araw ay parang kumakain sa kaluluwa ko. Kaya isang hapon, bandang 3:00 ng Nobyembre, 2017, bumalik ako sa Sibulan kung saan nakatira ang pamilya ng lalaking namatay. Sa isip ko, sila lang ang makakatulong kasi sila ang may alam sa pinagmulan ng lahat. Pagdating ko sa bahay nila, sinalubong ako ng matandang babae na nanay ng namatay. Halata sa mukha niya ang pagod, pero seryoso ang tingin niya sa akin. "Jason," sabi niya, "alam kong hindi mo na kaya. Nakikita ko sa mukha mo ang bigat ng dala mo." Napalunok ako at hindi ko na itinago ang lahat. Oo, hindi ko na kaya. Ang pamilya ko nag-aaway. Ang mga kaibigan ko nagkasakit. Ako mismo nawawala sa sarili. Ano po ba ang dapat kong gawin? Tahimik siyang tumingin sa akin bago niya ako pinapasok sa loob ng bahay. Sa mesa, nakahanda na ang ilang kandila, isang mangkok ng asin at isang maliit na krus na gawa sa kahoy. "May ritual kaming ginagawa para sa mga ganitong pagkakataon," sabi niya. "Hindi ito garantiya, pero makakatulong para maibsan ang bigat." Umupo ako sa harap ng mesa at nagsimula ang ritual. Sinindihan nila ang mga kandila at sabay-sabay silang nagdasal ng Latin na hindi ko maintindihan. Ang lalaking kapatid ng namatay, hawak ang krus at inilagay ito sa harap ko. "Jason," sabi niya, "huwag kang matakot. Ang presensya na dala mo hindi agad mawawala, pero kailangan mong ipakita na handa kang lumaban." Habang nagdarasal sila, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay. Ang apoy ng kandila biglang gumalaw, parang may hangin na dumaan. Ang katawan ko nanginginig at ramdam ko ang bigat sa dibdib ko. Parang may humihila sa loob, pero hindi ko alam kung paano lalaban. Pinikit ko ang mata at narinig ko ang boses na bumubulong. "Jason." Nagpatuloy ang ritual ng halos 30 minuto. Pagkatapos, pinahiran nila ng asin ang mga kamay ko at sinabi na huwag akong lalabas ng bahay nang walang dasal. "Hindi agad mawawala ang presensya," sabi ng matandang babae. "Pero makakatulong ito
para hindi ka tuluyang lamunin. Pag-uwi ko sa Dumaguete, dala ko ang bigat ng ritual. Sa bahay, sinabi ko kay Liza ang nangyari. Halata ang kaba sa mukha niya, pero nagpasalamat siya na kahit papaano, may ginawa akong hakbang. Ang anak ko, tahimik lang, pero ramdam kong mas kampante siya. Sa mga sumunod na gabi, hindi agad nawala ang mga palatandaan. May mga tunog pa rin sa bahay, may mga anino pa rin sa dingding, pero ramdam ko na mas mahina ang presensya. Hindi na kasing bigat ng dati, pero naroon pa rin. Ang asawa ko, mas nakakatulog na, pero paminsan-minsan, nagigising pa rin sa kaluskos. Ang anak ko, mas tahimik na, pero minsan, umiiyak pa rin. Ako naman, ramdam ko pa rin ang bigat, pero mas kaya ko na. Isang gabi, bandang 11:00, habang nakaupo ako sa sala, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumaan. Ang apoy ng kandila, gumalaw, pero hindi namatay. Ang boses, bumulong ulit. "Jason!" Napalunok ako, pero hindi na ako kasing takot ng dati. Sa isip ko, handa na akong lumaban. Kinabukasan, bumalik ako sa pamilya ng namatayan. Hindi pa rin nawala, sabi ko. Pero mas kaya ko na. Ngumiti ang matandang babae. Hindi agad mawawala. Kailangan mong magdesisyon. Kung gusto mong tuluyang makalayo, kailangan mong lumipat. Kasi ang bahay mo, naging sentro ng presensya. Kung mananatili ka roon, hindi ka makakalaya. Napaisip ako. Ang bahay namin, puno ng alaala. Pero ngayon, puno na rin ng takot. Ang pamilya ko, hindi na mapakali. Ang mga kapitbahay, natatakot. Ang mga kaibigan ko, nagkasakit. Sa isip ko, baka tama sila. Baka kailangan ko ng lumayo. Sa mga sumunod na araw, pinag-isipan ko ng mabuti. Ang asawa ko, tahimik lang, pero halata ang kaba. Ang anak ko, palaging umiiyak, sinasabi na ayaw na niya sa bahay. Ako naman, ramdam ko pa rin ang bigat, pero alam kong kailangan kong magdesisyon. Isang gabi, bandang 2:00, habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang boses. "Jason!" Napalunok ako at doon ko napagtanto na hindi na ako makakalaya kung mananatili ako. Kailangan kong lumipat. Kailangan kong iwan ang bahay kahit gaano kahirap. Ngayon, 35 taong gulang na ako at mas tahimik na ang buhay namin dito sa Valencia. Lumipas na ang ilang taon mula nang mangyari ang lahat, pero hindi pa rin nawawala sa alaala ko ang bigat ng mga karanasan. Ang bawat undas tuwing darating ang Nobyembre, parang bumabalik sa isip ko ang mga eksena. Ang kabaong na binuhat ko, ang mga bangungot na paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ko, at ang mga kapitbahay na nagsasabing may nakikita at silang kakaiba sa bahay namin. Hindi ko na muling binalikan ang sementeryo sa Dumaguete mula nang lumipat kami. Para sa akin, iyon ang pinakamalinaw na paraan para hindi na muling maulit ang nangyari. Sa kasalukuyan, mas payapa na ang pamilya ko. Si Liza, mas kampante na at hindi na iritable tulad ng dati. Ang anak ko, masaya na sa bagong bahay, nakakapaglaro na ng walang takot. Ang mga kapitbahay dito sa Valencia, walang nakikitang kakaiba at mas magaan ang pakiramdam ng komunidad. Ang mga kaibigan ko, sina Mark at Dennis, nakabangon na rin mula sa mga sakit na dinanas nila. Minsan, nagkikita pa rin kami, pero hindi na namin binabanggit ang mga nangyari. Para bang may tahimik na kasunduan na huwag nang muling pag-usapan ang sumpa na dumaan sa buhay namin. Tuwing gabi, bago matulog, naiisip ko pa rin ang lahat. Hindi na kasing bigat ng dati, pero naroon pa rin ang alaala. Ang mga bangungot,
hindi na bumabalik, pero ang mga imahe ng kabaong at ng boses na tumatawag sa akin, minsan sumisingit sa isip ko. Sa bawat paghinga, ramdam ko ang ginhawa na wala na ang presensya, pero dala ko pa rin ang aral na iniwan nito. Hindi lahat ng bagay ay dapat pakialaman, lalo na kung hindi mo naiintindihan ang bigat na dala nito. Ang mga taon na lumipas, naging paalala na hindi lahat ng tulong ay tama. Minsan, ang simpleng pag-alok ng kamay, gaya ng ginawa ko noong undas, pwedeng magdala ng sumpa na hindi mo inaasahan. Kaya tuwing undas, hindi na ako pumupunta sa sementeryo. Hindi na ako nakikialam sa kabaong nang hindi ko kilala. Ang pamilya ko, mas tahimik na at mas ligtas. Minsan, may mga kaibigan na nagtatanong kung bakit hindi na ako sumasama tuwing undas. Ngumiti lang ako at sinasabi na mas gusto ko nang magdasal sa bahay. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang lahat. Para sa akin, sapat na ang aral na natutunan ko. Ang mga alaala, buhay pa rin, pero hindi ko na hinahayaan na lamunin ako ng takot. Sa kasalukuyan, mas nakatuon na ako sa pamilya ko. Ang anak ko, lumalaki na, mas masaya, mas kampante. Ang asawa ko, mas tahimik na, mas kampante na rin. Ako naman, mas kaya ko na. Hindi na ako nawawala sa sarili, hindi na ako lamunin ng presensya. Ang sumpa, bumaba na, pero ang alaala, nananatili pa rin. Tuwing Nobyembre, tuwing darating ang undas, naiisip ko pa rin ang lahat. Ang mga tao sa sementeryo, ang kabaong, ang boses na tumatawag sa akin. Pero hindi na ako pumupunta, hindi na ako nakikialam. Para sa akin, iyon ang pinakamalinaw na paraan para hindi na muling maulit ang nangyari. Ngayon, mas malinaw na sa akin ang aral. Huwag basta makialam sa hindi mo naiintindihan. Ang mga bagay na hindi mo alam, pwedeng magdala ng bigat na hindi mo kayang dalhin. Ang mga alaala, nananatili pa rin, pero dala ko ang aral na iniwan nito. Sa huli, ito ang pamamaalam ko. Kung may matutunan kayo sa kwento ko, ito lang. Huwag basta makialam sa hindi nyo naiintindihan. Ang mga bagay na hindi nyo alam, pwedeng magdala ng sumpa na hindi nyo kayang dalhin. Ang mga alaala, buhay pa rin, pero ang aral, mas malinaw na. At dito nagtatapos ang kwento ko. Isang alaala ng undas, isang paalala ng bigat ng presensya, at isang aral na dala ko habang buhay. Kung may matutunan kayo, ito lang. Huwag basta makialam sa hindi nyo naintindihan.